sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang pakikipag-isang dibdib sa taong ating napiling makasama habang buhay ay pangarap ng kahit na sinong nagmamahal. Ngunit paano kung ang akala mong katuparan ng iyong pangarap ay siya din palang naging sumpa na siyang sisira sa iyong inaasam na magandang bukas? Dear Papa Dudut, isang magandang araw o gabi po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Shane. 33 years old at nagmamay-ari ng isang maliit na negosyo. Kasama ang aking asawa dito po sa aming probinsya. Libangan po namin dito ang makinig sa mga kwentong binabasa ninyo bilang bonding time namin ng aming mga tauhan. Tahimik lamang po ang pamumuhay namin, masaya na po kami sa mga simpleng bagay lamang at hindi ko po akalain at ng sino man ng buhay na tinatamasa namin ngayon ay munti ka ng masira dahil sa isang pangyayari na hanggang ngayon ay hindi ko ma-imagine na dadanasin namin. Kaya naman po upang medyo maibsan ang aking isipin at upang makapagbahagi na din ng ilang mga bagay-bagay sa inyong mga tagapakinig, ay naisipan namin ng asawa ko na sumulat sa inyong programa. Kami pong mag-asawa ay lumaki na talaga dito sa aming probinsya. Matatawag kaming childhood sweethearts dahil mga bata pa lamang po talaga kami ay nakikitaan na daw kami ng potensyal ng aming mga magulang na kami ang magkakatuluyan. Siyempre dahil mga bata pa nga kami, ay hindi naman namin ito pinagtutuunan ng pansin. Basta kami masaya na naglalaro kasama ang aming mga ibang kaibigan. Sa lahat po ng aming naging kababata, si Molly, hindi niya tunay na pangalan ng pinakamalapit sa aming dalawa ng aking asawa. Hindi siya doon lumaki sa amin pero nang lumipat sila doon, ng kanyang nanay ay nakasundo namin agad siya. Kahit mga sinasabihan kami ng matatanda sa aming lugar na huwag masyadong makipaglapit sa kanya dahil ayon sa balita ay may lahing mambabarang o mangkukulam daw ang kanyang ina. Kapag nagtatanong naman kami sa kanila kung ano ang mambabarang ay hindi naman nila kami sinasagot ng maayos. Sinasabi lang nila na basta daw masama daw na tao yon. Bilang mga bata ay nagtataka kami sa kanilang mga sinasabi. At alam naman po natin na sa edad na 8 siya may sadyang matitigas ang ating mga muka. Kaya naman kapag pakiramdam natin ay walang basihan ang pagbabawal sa atin ng mga nakatatanda ay hindi talaga tayo sumusunod dito. Dahil nga doon ay nagpatuloy kami sa pakikipaglaro kay Molly at sa totoo lang ay masaya naman talaga siyang kalaro. Game na game nga siya sa bawat larong gusto namin kahit pa nga siya ang laging taya. Masasabi ko na isa sa mga naging malapit sa akin na kaibigan si Molly. Kapag may nangaaway sa kanya ay madalas na kami ng asawa ko ang siyang nagiging tagapagtanggol niya. May ibang mga kalaro kasi kami na may pagkabuli kaya naman to the rescue din kami sa kanya. Lalo na at alam naming wala namang ginagawang masama si Molly. Ngunit tuwing
may nangaaway sa kanya at talagang sinasaktan siya ay nababalitaan na lang namin kinabukasan na nagkakasakit ang mga ito. Mga simpleng sakit lang tulad ng lagnat, pananakit ng tiyan at ang pinakamalala na siguro ay pagsusuka kung saan ayon sa mga nakasaksi ay may kasama daw ng mga bulate. Sa totoo lamang po ay pinagtatawanan lamang namin ang ganong mga kwento at tinutokso pa nga ang nakakaranas naming mga kalaro noon na hindi kasi sila marunong maghugas ng kamay. Kaya naman napapasukan ng kung ano-anong insekto ang kanilang mga katawan. Sa mura naming isipan ay hindi pa namin alam kung ano ang ibig sabihin ng ganitong mga bagay. Pero dahil nga sa mga nangyayari na ganong mga insidente, ay mas lalong naging mailap ang mga matatanda naming kalugar sa pamilya ni Molly. Marami sa aming mga kalaro ang umiiwas din sa kanya. Dahil na nga din napapagalitan ang kanilang mga nanay o tatay. Kahit nga ako ay napagsabihan na rin ako ng aking kuya at maging nila mama at papa dahil sa patuloy kong pakikipaglapit kay Molly. Bakit daw nakikipaglaro pa ako sa batang yon samantalang may lahing mangkukulam daw ito? Lagi ko namang sinasagot ang kuya ko noon. Na paanong magiging mangkukulam ang inay ni Molly? Hindi naman ito mukhang matandang hukluban na may mahabang ilong. Ganon naman kasi talaga, hindi po ba ang definisyon noon? Mga panahong yon para masabing mangkukulam ang isang tao. Pabiro ko pa nga noong sinabihan sila mama na kung mangkukulam si Molly edi sana'y tinuruan na niya akong sumakay sa walis. At ayun nga po dahil sa ganong pagsagot ko ay napalo ako ng walis ni mama. Kahit nga ganon ay hindi ito naging hadlang sa akin upang makipagkaibigan pa din sa kanya. Lalo pa nga at nakikita kong nalulungkot siya sa tuwing inaaway o tinatawag siya ng kung ano-anong mga pangalan. Ganon din ang aking asawa. Kaya naman mas napalapit siya sa amin at kami talagang magkakasama lagi. Kaya naman parang pinagbagsakan ako ng langit at lupa nang kinailangan kong mawalay sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Sa hindi po kasi inaasahang pagkakataon ay kinailangan ng aking pamilya na lumipat sa ibang lugar pansamantala upang samahan ang aking lola na nagkasakit. Wala naman daw kasing ibang mag-aalaga dito dahil ang ibang mga kamag-anak namin ay puro mga nasa ibang bansa nagtatrabaho. Sobrang lungkot ko po talaga. Nang malaman ko ang balitang yon, todo paalam pa ako noon sa aking asawa at kay Molly dahil may posibilidad na hindi na kami magkita-kita pa. Bago kami umalis sa lugar na yon ay ginawa na ko ni Molly ng isang kwintas. Kaming tatlo lamang ang merong ganito. Ayon sa kanya ito daw ang tanda na kahit na magkakalayo kami ay mananatili pa din kami sa isipan ng isa't isa. Halos maiyak pa ako dahil ayoko talagang malayo sa kanilang dalawa. Nangako kami na kapag ayos na ang lahat ay babalik din agad ako upang maglaro ulit kami. Nang makalipat na kami sa bahay ng aking lola ay nagpatuloy pa din naman ang aming pag-uusap nila Molly. May telepono naman kasi noon sa bahay ng aking asawa at minsan ay nandun sila ni Molly kapag tumatawag si mama sa bahay ng aking asawa. Dahil nga magkaibigan sila ng mama nito at ipinapakausap din nila ako sa aking naging asawa. Ganon lamang ang aming naging komunikasyon. Kaya naman dito din nagsimulang mapalapit ang aking loob. Sa ngayon nga ay asawa ko na itago na lang natin sa pangalang Red. Hanggang sa maging dalagita at binatilyo kaming tatlo ay hindi nagbago ang samahan namin. Bagaman at medyo okay na si Lola na mga panahong ito ay hindi pa din naman kami kaagad makabalik ng probinsya dahil mahirap pa ding iwan si Lola lalo na at baka may emergency na mangyari. Hinihintay muna namin na makabalik ang isa sa mga kapatid ni Mama bago kami tuluyang umalis doon. Mas gusto din daw kasi
talaga ni Mama sa probinsya dahil walang masyadong gulo kumpara dito sa nilipatan namin sa lungsod. Kaya naman tuwing tumatawag sila Molly at Red sa akin ay yun din ang sinasabi ko sa kanila. Nang magdalaga at magbinata na kami ay napag-alaman ko na naging magkasintahan si Molly at Red. Aaminin ko po na medyo nasaktan ako ng mga oras na yon dahil ang akala ko ay kaming dalawa ni Red ang nagkakamabutihan. Kaya naman nang marinig ko ang balitang yon sa mama ni Red ay medyo nalungkot ako. Umiwas ako noon sa kanilang dalawa dahil pakiramdam ko ay trinaydor nila ako. Lumipas sa mga buwan at nagawa ko na ring tanggapin ang lahat sa pagitan nila Red at Molly. Nagkataon naman na nakatanggap din si mama ng balita. Nababalik na sa Pilipinas ang kapatid niya kaya naman maaari na kaming bumalik sa probinsya pagkadating nito. Medyo na-excite ako ng mga panahong yon dahil sa wakas ay makikita ko ng muli ang aking mga kaibigan. Lalo na si Red at si Molly. Balak ko silang sorpresahin kaya naman hindi ko ito ipinaalam sa kanila. Si kuya naman ay nagpaiwan doon dahil doon na siya nagtatrabaho pagka-graduate niya. Ako naman ay nag-iisip na magtayo ng negosyo ngunit dahil babalik nga ng probinsya ay hindi naman natuloy. Nang dumating nga ang araw na aking pinakahihintay ay medyo hindi ko mapigilan na kabahan. Baka kasi sa ginawa kong pag-iwas sa aking mga kaibigan ay nagtanim ang mga ito ng sama ng loob sa akin. Habang nasa biyahe ay hindi ko po maiwasang mapaisip kung anong magiging reaksyon ng mga ito sa pagbabalik namin. Walang nakakaalam na kahit sino doon sa aming probinsya na uuwi na kami matapos ang ilang taong pananatili kina Lola. Sakto namang madaling araw kaming nakarating noon kaya naman walang sino man ang nakakita sa aming pagbabalik. Nagpahinga kami kaagad pagka-uwi dahil sobrang nakakapagod ang biyahe. Kinabukasan nga ay tinanghali na ako ng gising. Naririnig ko ang masasayang boses na alam kong galing sa mama ni Red at sa iba pang mga kaibigan ni mama at papa. Paglabas ko ng silid ay nakita ko na nandun nga si tita kasama nito ang isang matangkad na binata na nakayuko lamang. Nang mag-angat ito ng tingin ay doon ko napagtanto na ang lalaking ito ay ang kababata kong si Red. Nang makita niya ako ay medyo nagulat pa nga siya ngunit napalitan po ito ng tuwa. Matapos ang ilang saglit. Sa sobrang excite ay hindi namin napigilan na hindi magyakap. Namiss ko kasi talaga siya maging si Molly. Tinanong ko nga din sa kanya kung nasaan si Molly pero isang malalim na buntong hininga lamang ang sinagot nito sa akin. Nagtataka man ay hindi ko ito binigyang pansin dahil baka naman may problema lamang sila. Medyo madami na ding nabago sa lugar namin. Kaya naman nagpresenta si Red na ilibot ako doon upang maging pamilyar akong muli sa aming lugar. Habang naglalakad kami ay panayang bati sa akin ng mga tao doon. Naninibago daw sila dahil ang dati musmus na bata ngayon ay dalagang-dalaga na. Natatawa pa nga ang ilan at may nanunukso na ngayon daw ay nagbalik na ako ay bumalik na din ang love team na kanilang sinusuportahan. Napakunot naman ako ng noo sa mga sinabi nila at medyo na-offend din ako noon dahil bilang isang babae, kung ako si Molly at narinig ko ang mga sinabi nila ay masasaktan ako. Kaya naman sinabihan ko sila na mag-iingat naman sa kanilang mga sinasabi dahil baka marinig ito ni Molly at maging dahilan pa ito ng away. Nanahimik naman ang mga ito matapos kong sabihin yon. Sakto naman na sa hindi kalayuan ay natanaw ko si Molly na papalapit sa aming direksyon. Agad kong sinigaw ang kanyang pangalan at masayang lumapit dito. May pagtataka pa nga sa mukha nito marahil ay hindi niya ako nakilala dahil matagal na din talaga bago kaming muling nagkita. Ngunit nang patampo ko siyang biniro na hindi na pala niya ako naaalala
Kaya aalis akong muli parang doon pa lamang niya na-realize na ang kaharap niya ay ang kaibigan niyang umalis noon. Niyakap niya agad ako at masayang binati ng welcome home daw. Ang laki ng pinagbago ni Molly at doon ko naintindihan kung bakit nahulog marahil ang loob ni Red sa kanya. Hindi ko tuloy napigilan ng aking sarili na biruin siya na gumanda siya ng husto. Kaya naman pala napusuan siya ni Red. Parang doon lamang nito napansin si Red at nagtaka lamang ako dahil ang kanina'y nakangiti niyang mukha ay napalitan ng pagsimangot nang makita niya na nakahawak sa aking kamay si Red. Nagets ko naman kaagad na baka nagsiselos ito sa pagkakahawak namin ng kamay. Kaya naman agad kong binawi ang aking kamay kay Red at hinawakan ang kamay ni Molly. Dumistansya din ako kay Red upang hindi na madagdagan pa ang pagsiselos ni Molly sa aming dalawa. Pinakwento ko naman siya tungkol sa kanilang dalawa upang kahit papaano ay mawala ang tensyon na nabuo kanina. Masaya namang nagkwento si Molly at ipinakita pa nga nito ang kanyang kamay kung saan ay may nakasuot ditong singsing. Promise ring daw yon na ibinigay sa kanya ni Red. Na kapag nakaipon na ay magpapakasal na raw sila. Masaya ko naman silang binati para sa takbo ng kanilang relasyon. Ang akala ko ay magiging masaya din ang ekspresyon ni Red, ngunit hanggang sa maghiwalay kami ay tahimik lamang ito at hindi nagsasalita. Ni hindi nga ito sweet kay Molly na siya namang ipinagtataka ko. Nang maghiwa-hiwalay kami at umuwi ako sa amin ay parang doon lamang ako nalinawan kung bakit ganon ang reaksyon ng dalawang kaibigan ko. Ayon kasi kay mama ay nagkakalabuan daw ang dalawa dahil ang totoo daw niyan ay nagayuman lamang ni Molly si Red. Kaya daw parang patay na patay ito kay Molly noon. Sinita ko naman noon ang aking mama na hindi naman tama na magbintang ng ganon. Lalo pa nga at nakikita ko naman na masaya sila kahit papaano. Pero pinanindigan ni mama ang kanyang sinabi. Dagdag pa niya na ang lahat daw ng mga kababaihan na makita ni Molly na lumalapit kay Red ay nagkakaroon ng kakaibang sakit. Hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon na nasa 20s na kami ay palagi pa ding iniisip nila mama na ang mga kakaibang pangyayari sa aming paligid ay tungkol pa rin sa kababata kong si Molly. Hindi ko pinaniwalaan si mama dahil akala ko talaga ay kilalang kilala ko na ang aking kaibigan. Ngunit nang bigla silang maghiwalay ni Red ay doon ko napagtanto na maaari palang may kakaiba talaga sa aking kaibigang si Molly. Ayon kasi kay Red, ni minsan daw ay hindi niya nagustuhan si Molly. At ilang araw nga matapos kong bumalik ay parang nagising umano siya sa mahimbing na pagkakatulog. At luminaw ang kanyang pag-iisip. Nagulat siya nang malaman sa kanyang mama na nobya niya si Molly. At nangako pa siya dito ng kasal gayong ang nagugustuhan naman daw talaga niya ay ako. Nagalit ako kay Red noon dahil pakaramdam ko ay niloloko ako nito at maging si Molly. Kaya naman dumistansya talaga ako sa kanya at agad na pinuntahan si Molly upang damayan ito sa kanyang nararamdaman. Ngunit pagdating ko sa kanilang bahay ay galit na galit ito sa akin at sinabing traidor daw ako. Tinangka ko namang magpaliwanag sa kanya ngunit hindi na niya ako pinakinggan. Ilang ulit ko siyang tinangkang kausapin ngunit hindi niya talaga ako hinarap. Maging ang inay niya ay galit din sa akin kaya naman hindi na muli ako nakalapit pa sa kanya. Lumipas sa mga buwan ay hindi na talaga kami nagkaayos pa ni Molly. Si Red naman ay sinuyo ako ng panahong yon at pinatunayan niya sa akin na seryoso talaga siya. Tuwing tatanungin ko siya ukol kay Molly ay nagagalit ito dahil hindi daw niya itinuring na kaibigan si Molly dahil sa ginawa nito sa kanya. Marahil ay mga 4 na buwan din ang lumipas matapos manligaw ni Red ay sinagot ko din naman siya. Nakita ko din naman kasi ang sincerity niya sa kanyang ginagawang panunuyo. Naging masaya ang araw na yon para sa amin ngunit para kay Molly ay isa itong araw kung saan ay mas tumitindi ang kanyang galit sa amin at paninibugho. Nang malaman ni Molly ang relasyon namin ni Red
ay talagang nagwala ito dahilan upang ipatawag na ito ng aming kapitan dahil nakakabulahaw na daw. Kasama ang kanyang ina ay humarap kami noon sa mga kinakaukulan at doon ay inakusahan niya ako na inagaw ang lalaking kanyang pinakamamahal, kaya naman ginugulo niya ako. Habang naroon kami ay talaga namang hindi ako komportable dahil lang sama ng tingin sa akin ng mag-ina. First time ko lamang pong makita na ganoon sila, kaya naman hindi ko maiwasan na kabahan dahil parang gusto nila akong kainin ng buhay. Nasettle naman ang lahat ng dapat ayusin ng gabing yon. Tinangka ni Molly na kausapin si Red upang bumalik ito sa kanya, ngunit tinaboy ito ni Red. Naawa man ako kay Molly ay hindi ko din naman siya matulungan. Nahihiya kasi ako dahil alam ko sa sarili ko na may kasalanan din ako kung bakit nagkaganon siya. Umuwi noon si Molly na lumong-lumo, ngunit mukhang naintindihan naman ito na hindi na babalik pa sa kanya si Red. Akala namin ay magiging maayos na ang lahat, ngunit nagulat na lamang kami kinabukasan nang malaman namin na wala na si Molly. Kinuha nito ang kanyang sariling buhay dahil sa lungkot na kanyang nararamdaman. Bago daw nito ginawa ang lahat ng iyon ay may iniwan itong sulat para sa amin ni Red. Nang basahin namin ito, ay isang maikling mensahe lamang ang iniwan niya. Hindi daw kami magiging masaya ni Red. Kinilabutan naman ako sa mensaheng yon dahil bukod sa may pagbabanta ay tila isinulat yon gamit ang dugo. Pinakalma naman ako ni Red at sinabing wala lamang ang sulat na yon at wala itong magiging epekto sa amin. Medyo naging kalmado naman ako matapos akong kausapin ang aking nobyo. Tinangka namin noong pumunta sa lamay ni Molly, ngunit galit na galit ang inay niya sa amin. Kami daw ni Red ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang anak. Habang galit na galit itong sumisigaw ay hinawakan nito ang kwintas na ibinigay sa akin ni Molly. Nakakatakot ang mga ngiting binitawan nito bago sinabi ng may diin na isinusumpa ko kayo. Napabitaw naman ako sa kanya noon dahil ramdam ko ang galit nito sa amin. Hanggang sa makalis kami ay nakasunod ito ng tingin sa amin at nakangisi pa. Hanggang sa maihatid sa kanyang huling hantungan ay hindi namin nakita si Molly. Nagpasya kami ni Red na kalimutan na ang lahat at mag-focus na lamang sa kung ano ang meron kami ngayon. Bagaman at muabagabag pa din sa aking isipan ang mga binitawang salita ng inay ni Molly, ay wala namang naganap na kahit na ano sa akin o kay Red. Sa katunayan ay naging mas masaya nga ang aming relasyon at makalipas nga ang 1 taon ay nagpasya kaming magpakasal na. Tuwang-tuwa ako noon dahil ang dati ay pangarap ko lamang na mangyari sa aming relasyon ngayon ay eto na at naging totoo na. Walang pagsidla ng aking tuwa na mag-propose sa akin si Red at syempre ay umuo naman ako. Pakiramdam ko ay hindi na matatapos ang masasayang bagay na aming nararanasan, ngunit nagkakamali pala ako. Ito pa lang pala ang simula ng sumpang gugulo sa aming buhay. Habang nag-aasikaso ako sa aming magiging kasal ni Red, ay doon nagsimula ang sunod-sunod na aberya sa aming relasyon. Nung una akala ko ay dala lamang ang mga ito ng pressure at stress sa aming ginagawang paghahanda para sa aming nalalapit na kasal. Ngunit habang nagtatagal ay mas lumalala ang bigat na aking nararamdaman, lalo na kapag magkasama kami ni Red. Hindi ko po may paliwanag kung bakit, ngunit pakiramdam ko ay may kung ano sa aking kaloob-looban na tila unti-unting kumakain sa aking pagkatao at siyang nagiging dahilan upang mawala ang aking kasiyahan. Para sa espesyal na araw na ito, nagsimula na kaming mag-away na magnobyo. Dahil napapansin ni Red na madalas ay tulala lamang ako sa malayo at parang wala sa aking isipan ang aming mga ginagawa. Sa totoo lamang po, Papa Dudut, ay hindi ko din talaga maintindihan ang aking sarili. May mga pagkakataon talaga na parang nawawala ako sa aking sarili at kapag natatauhan ako ay nag-aaway na kaming dalawa ng aking nobyo sa hindi ko malamang dahilan.
Natatakot ako sa mga nagaganap sa akin dahil may mga pagkakataon na habang isinasagawa namin ang mga preparasyon ay parang may ibang tao na nasa aking katawan dahil may mga bagay na hindi ko alam na ginagawa ko na pala. Pakiramdam ko po minsan ay hindi ko kontrolado ang aking katawan at para lamang akong puppet na may nagpapagalaw. Nabanggit ko ito sa aking mga magulang at maging sila ay hindi din maintindihan ang aking nararamdaman. Ngunit isa lamang ang aking napagtanto. Bago mangyari sa akin ang ganong mga bagay ay may nakikita kong imahe ng isang babae na tila nakatingin sa akin. Habang tinitignan ko siyang maigi ay parang hinihila ako nito sa kanyang mga titig at pagkatapos nga noon ay magigising na lamang ako na wala nang alam sa mga nagaganap. Nangyayari lamang ito tuwing magkasama kaming dalawa ng aking nobyo. Ayon kina mama ay mabuti pa daw na magpatingin ako sa albularyo dahil mukhang may kakaibang nangyayari sa akin. Hindi man ako naniniwala sa mga ganitong klase na mga bagay ay sinubukan ko ba din po ito. Sinamahan ako ni mama noon sa kilalang albularyo sa aming probinsya. Pagkadating namin doon ay hindi pa man ako nakakapasok sa loob ay sinalubong na kami nito at sinabihan na may nakasunod sa akin na masamang elemento na sumasapi sa aking pagkatao nang hindi ko nararamdaman. Pagkarinig ko nito ay hindi ko maiwasang matakot. Agad na tinanong ni mama kung ano ang gagawin upang mawala ang sumusunod na ito sa akin. Sinabi naman nito na kailangang mahanap namin ang isang bagay na maaaring maging koneksyon ko sa elementong yon dahil kung hindi daw ay lalamunin ako at ang nilalang na yon ang siyang magiging permanenteng magiging may-ari ng aking katawan. Mukhang may isang malakas na individual na gumagamit ng itim na kapangyarihan ang nagtanim ng galit sa akin. Hanggat hindi daw namin natutukoy ang bagay na pinagkanlungan ng sumpang yon ay hindi niya mapuputol ang anumang kumakapit sa akin. Bagaman at kinakabahan ako ay nag-isip ako ng maigi kung ano ang posibleng bagay na naglalaman ng sumpa nito sa akin. Wala sa akin loob na napahawak ako sa kwintas na ibinigay sa akin ni Molly. Habang hawak ko ito ay doon pumasok sa aking isipan ang ginawang paghawak dito ng inay ni Molly at ang binitawan nitong mga salita. Agad ko itong sinabi sa albularyo at hiningin ito sa akin ng kwintas. Sa hindi malamang dahilan pagkahubad ko ng kwintas na yon ay tila may kung anong mabigat na bagay na nawala sa akin at gumaan ang aking pakiramdam. Matapos lang ng ilang pagsusuri at dasal ay kinumpirma ng albularyo na sa kwintas nga na ito nanggagaling ang masamang pakiramdam na kanyang nadama noong nakita niya ako. Ngunit hindi lamang daw ito ang pinanggagalingan noon, may kaparehas daw ito na siyang mas dumadagdag sa aking kalagayan. Naisip ko na posible din kayang ang kwintas ni Red na kaparehas ng aking suot ang tinutukoy nito. Upang makasigurado ay agad kong tinawagan si Red at pinapunta ito sa aming kinakaroonan. Pagdating niya ay doon ay hiningi ko kaagad ang kwintas na ibinigay din sa kanya ni Molly. Bagaman at nagtataka siya ay binigay din naman niya ito. Tulad nga ng aking hinala, magkakonekta ang sumpang nilagay sa aking kwintas at sa kwintas na taglay ni Red. Nang makumpleto na nga ang mga kailangan ay agad na sinimula ng albularyo ang kanyang ginawang pagdarasal. Pagkasimula pa lamang niya ay muli kong nakita ang imahe ng babaeng nakasunod sa akin. Pero this time ay may mukha na ito. Mukha ito ni Molly na galit na nakatingin sa aming dalawa ni Red. Nang dumako sa akin ang kanyang titig ay naramdaman ko yung pakiramdam na parang hinihila ako nito. At tulad nga ng mga unang pangyayari ay biglang nablangko ang aking isipan. Nang matauhan ako ay nakita kong naiiyak na sila mama at maging si Red. Tinanong ko naman sila kung anong nangyari. Doon ay ikinuwento nila na habang nagdarasal ang albularyo ay bigla na lang daw namuti ang aking mata at
tila ako ay sinapian. Kung ano-ano raw ang sinabi ko tulad ng hindi ko hahayaang maging masaya kaming dalawa ni Red at ipaparamdam ko daw ang nararamdaman kong sakit noon. Matapos daw noon ay tinangka kong sakta ng albularyo na naroroon. Mabuti na lamang at napigilan ako ni Red. Grabe umano ang ginawa kong pagwawala habang ginagawa ng albularyo ang ritual. Bawat salitang binibitawan nito ay parang kutsilyo daw na siyang sumusugat sa aking pagkatao. Dahil sa lakas ng aking mga hiyaw. Hanggang sa matapos ang pagdarasal na ginagawa nito at tuluyang maputol ang pisi at masira ang mga kwintas, ay ganon lamang ang aking kalagayan. Nang matapos ang albularyo ang kanyang ginagawa, ay doon na raw ako nawala ng malay at ngayon nga ay bumalik sa aking katinuan. Kahit ano sa kanilang mga sinabi sa akin ay wala akong matandaan. Wala akong alaala na nangyari ang mga bagay na yon, ngunit batay sa kanilang mga reaksyon ay mukhang sumanib sa akin ang kaluluwa ni Molly. Kaya ganoon na lamang ang mga binitawan kong salita sa kanila. Ay naman sa albularyo ay maayos na ang lahat at naputol na ang sumpang nakapalibot sa aming dalawa ni Red. Nang malaman nito ang aming istorya ay sinabi nito na mukhang ang pagpapakasal namin ang siyang naging mitya upang ma-activate daw ang sumpang ipinataw sa amin. Dahil nga sa ayaw ng naglagay ng sumpang yon na sumaya kaming magkasama ni Red, kaya ginawa nito ang lahat upang masira kami. Sa galit ni Mama, ng mga panahong yon ay tinangka niyang kumprontahin ang inay ni Molly. Ngunit pagdating namin sa kanilang bahay ay wala na ito. Ang naiwan na lamang doon ay ang bakas ng isang altar kung saan ay merong mga gamit namin ni Red. Wala namang kaming naging balita kung nasaan na ito ngayon. Natuloy ang kasal namin ni Red at sa awa ng Diyos ay wala nang naging aberya pa dito. Sa ngayon po ay masaya pa din kaming nagsasama at nakapagpundar na rin ng aming sariling negosyo. Kahit nga po medyo matagal nang nangyari ang kaganapang ito sa amin, ay hindi pa din namin nakakalimutan na minsan sa aming buhay ay nakaranas kami ng ganitong kababalaghan. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking istorya and more power po sa inyo. Lubos na gumagalang, Shane. Ang pagmamahal ay isang bagay na nagdadala sa atin ng saya at lungkot sa buhay. Ngunit bukod sa dalawang emosyon na ito, maaari din itong magdulot ng isang sumpa na siyang posibleng magdala sa atin sa punto ng ating buhay na nakakagawa na tayo ng mga bagay na minsan ay nakakasakit na ng ating kapwa. Tandaan po natin na ang anumang sobra ay hindi din maganda, kaya naman mahalagang palagi nating ibalanse ang bawat emosyon na ating nararamdaman. mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po